liham, no? Actually, nagulat ako rito sa isang nabasa ko pong letter, no? At magtatanong lang po, yun ang title ng kanyang letter. At galing kay Mr. Leonardo Sabordo Sr. ng Valenzuela City. So, tingnan niyo po baka kayo rin magulat eh. Pero ito po ay parang meron siyang gustong ibahagi sa mga nakikinig. At the same time, gusto niya magtanong. So, ito po ang kanyang liham. Kagalang-galang na Doktor Gary C. Aba, alam nyo tuwan-tuwa ako pag sinasabing kagalang-galang ako parang tingin ko hindi naman pero sige na ho, salamat po Dok, nabasa ko sa isang pahayagan na ang sumulat ay isang dalubhasa sa sex sex kagad dalubhasa sa sex counseling na ang pamagat ay sex sa tumatanda. Abay, parang bagay na bagay naman basahin tong letter na ito dun sa ating naging balitang pangkalusugan, no? Yung kulay purple na kwarto may kinalaman sa sex, no? Ito po ang kanyang sulat, Sex sa tumatanda. Number 1. Ang sex daw ay nakapagpapabata lamang ng pakiramdam ng isang tao. Aywan ko, hindi ko alam. Number 2. Ang sex ay nakatutulong na magpasigla at magpahaba ng buhay. Number 3, ang sex ay nakatutulong sa ating body system na mag-produce ng iba't ibang uri ng hormones at chemicals na nagpapaaktibo sa ating internal organ. Ang hormone na ito ay tinatawag na oxytocin o tinatawag na molecules of love. Ito po sineshare lang doon sa nabasa niyang pahayagan. At nasaan na ba tayo? Okay ngayon ko lang nalaman itong mga molecules of love na ito, no? Na napoproduce ng ating katawan habang tayo'y nakikipagtalik at kapag nasa estado na ng climax o orgasmo. Yan. Okay dami kong natutuhan sa inyo Ang aktibo daw sa sex ay mas mahaba ang buhay kumpara sa walang hilig. Ito sinishare lang nag-share lang Ito napatunayan din ng mga dalubhasa na mas mahaba ang buhay ng isang tao na nakipag-sex ng 2 beses sa isang linggo kumpara mo doon sa 1 beses lang sa isang buwan. Ang tanong, ito na yung tanong ni tatay Ang tanong ko, Dok, kung gaano katotoo, kasi nung mabiyudo ako 10 years na ngayon ay hindi ako nakipag-sex kahit minsan. Gumagalang Leonardo Sabordo of Valenzuela City. Alam niyo po Lolo Leonardo, ang magandang tanungin nito yung mga sex therapists. Halimbawa, sino ba yung mga sikat na sex therapist? Si Margarita Holmes yata Hayaan niyo po, magre-research po ako. Pero sa ngayon, hindi ko po masasagot to. Bagamat naniniwala ako na malaking bagay po ang pakikipagtalik. Pero importante po, sa asawa lang. Kaso nalagay dito, byudo ho kayo, di ba? So, mag-girlfriend muna kayo. Pagkatapos, pag nagkaayos na po kayo, magpakasal muna kayo at doon po kayo mag-sex ng 2 beses sa isang linggo. Yan siguro ang pinakamagandang payo ko. Pero hayaan nyo, magre-research ako at minsan itatopic natin tungkol sa sex therapy dito sa ating programa. Okay? Lolo relax ka lang Lolo Lolo Leonardo Sabordo ng Valenzuela City. Yan, at least nabasa ko po yung letter nyo Marami akong natutuhan dito Oxytocin, Molecules of Love. Parang magandang title ng kanta yan Molecules of Love. Okay. Ito pa, isa pa. Isang letter naman na mula sa isang 80 years old na si Lola Aning Enrile Narca. Maganda po ito. Sinama niya yung letter niya dun sa kanyang pa-birthday greeting sa akin. At nakalagay po dito yung actual na sulat ni Lola. At siguro yung anak niya naawa sa akin dahil yung sulat ni Lola medyo siguro hindi maintindihan. Ang ginawa nung anak niya tinike niya po
iprint niya po dito sa likod. Yan, pinapakita ko po sa mga televiewers, ha. So ito po isang birthday card na meron pong nakalakip na letter na ginamit ay grade 1 na paper. Grade 1 paper to, di ba? Yung may pula, may asul na guhit, no? So, Lola Aning. So, basahin natin yung liham ni Lola Aning. Lola Aning Enrile Narca, 80 years old, senior citizen. I am really an avid listener of your lectures. So, at this moment, I want you to sing your favorite love song. Aba, Lola, Kapantay ay Langit ang kakantahin ko sa iyo mamaya. Malaking bagay pag nakakakinig ako ng kanta mo. Please dedicate a song to me. Kapantay ay Langit. Ha, tandaan niyo po yan. Kapantay ay Langit. During your lecture, I'm always on my wheelchair. Yan yung masakit na bahagi naman ng sulat niya. Si Lola pala ay nasa wheelchair pala to. At habang nakikinig daw siya sa wheelchair, ito po ang sinulat niya. Your music serves as therapy for me. Sinner or saint is one of my favorite. Yan. Truly, anunsya, ang hirap ng pangalan, Anunciacion, Enrile Narca. Kaya pala Aning. Oo ma'am, Lola Aning na lang, Lola Aning. Lola Aning ha, abangan niyo po yung Kapantay ay Langit. Talagang kakantahin natin yan hanggang umabot ng langit, ha? Okay, another letter naman. Another. Ito, mahaba-haba, no? Well, galing din sa isang birthday card greetings, no? Mula kay Lola Linda. Yan. Siya ay avid listener ng Gabay sa Kalusugan at Lunas tuwing MWF. Aba, nakalagay talaga rito yung oras, ha? Baka nakikinig si Chris Capulso. Nakalagay rito. Ito, babasahin ko. I appreciate very much your concern with senior citizen. I am one of them. How I wish I can visit your clinic because of distance, can't make it at this time. Content myself listening to your radio program Lunas MWF Monday, Wednesday, Friday 7:30 to 8:30 p.m. and Gabay sa Kalusugan Sunday 5 to 6 p.m. in DCRH. Yan nakalagay. So may mga concern siya tungkol sa mga naririnig daw niya mga vitamins na hindi raw niya mabili daw sa kanilang lugar at humingi ng tulong na may padala daw sa pamamagitan ng LBC. At may number po kayong binigay, ibibigay ko po ito sa aking staff at gagawa natin ng paraan. We pray you will have long, happy, helpful, and fruitful life. God bless you always for sharing your time and service to others. Please sing for me. Yan na, patay na naman tayo dito. Mahirap to. A Visayan song. Atong Kagahapon. Naku hindi ko nga alam to. Atong Kagahapon ang title nung rini-request niya. During your Gabay sa Kalusugan program. Thanks, Lola Linda. Lola Linda, pipilitin kong alamin kung ano ibig sabihin itong, ano ibig sabihin? Atong Kagahapon. Meron po ba mga Bisayang nakikinig? Ano ba ibig sabihin ng atong kagahapon? Ibig sabihin, yesterday? Baka English to, yesterday ng Beatles. Anyway, magtatanong-tanong po ako atong kagahapon. Sige, ngayon ko lang po narinig yung title na yan. Kung yan matud nila, pinagbigyan ko sana kayo. Pero nakanta ko na yung matud nila. Iba naman. Okay, next letter naman tayo. Okay. So, may letter naman ako from Kawit, Cavite. Ito naman galing kay Lola Dalisay Legaspi. Pag sinabing Dalisay, ibig sabihin tunay, ganun ba? O puro? Dalisay ang aking pagmamahal sa iyo. Alam ko na, maalat, ibig sabihin. Di ba? Dalisay patis. Okay. Dear Dr. Garisi, magandang araw po. Abay, hapon na. Hapon ngayon, pero araw pa rin. Ako po ay si Dalisay Q. Legaspi. Nakatira sa Lawin. Ano to? Pinakayan? Kawit, Cavite. 72 years old ako at pinanganak po ako may Kapansanan. Pilay po ako. Narinig ko po sa inyong radio program sa DCRH na nagbibigay po kayo ng tungkod. Pwede po ba ako mag-request ng isa? Kalakip po dito sa sulat ay isang lumang litrato bilang patunay sa aking kalagayan. Sana po mapagbigyan niyo po ang aking hiling. Granted, Mami. Akong bahala sa iyo. Bibigyan kita ng tungkod. Maraming salamat po at happy birthday din po. Lubos na gumagalang, Dalisay Q.
Legazpi. Ito po yung picture na nakalakip doon sa ano. Ayan. Taga 475 Lawin, Binakayan, Kawit, Cavite. Binakayan. Ayan. Maganda dito si Lola, pero luma na tong picture. Ano pa pala to? 1993 pa pala tong picture na pinadala sa akin. April 2, 1993. So ilang taon na yan? 1993 plus 7 plus 12 plus 17 years, tama ba? 17 years? O higit, hindi. 7 plus 7 plus 12, 19. Tama, 19 years na pala itong picture na to. Ang ganda-ganda naman ng suot mo rito, mami. Siguro nung dalaga ka, dami lumiligaw sa'yo, no? Biyahan niyo po, Mami Dalisay. Padadalan ko po kayo ng tungkod, ha? Anyway, nandito naman po yung address niyo at i-coordinate ko po ito sa lalong madaling panahon. Okay? So at least napagbigyan ko na. May konting oras pa tayo, ha? Dagdagin. Ba't ang tanga-tanga ko magtagalog? Dadagdagan ko na po yung babasahin ko. Ito pa, may isa pa. From Cagayan. Cagayan de Oro. Dear Doc Gary C., greetings. I am an avid listener of your Lunas and Gabay sa Kalusugan program every MWF with Anchor Chris Capulso. Chris, talagang MWF lang may nakikinig ng Lunas, kasi puros MWF nakalagay. Hindi, kasi MWF po ako. Tama. I also read your column in Manila Bulletin every Wednesday since the time of late Tia Deli. I also know that you are the original proponent of the virgin coconut oil and other herbal medicine like gotokola, etc. In other words, you have cured many patients. That is why my family and I trusted your wisdom in all what you have said. I am only candid saying this statement about you. That is why I will refer our problem to you. Doctor, I have a big problem with my grandchild. Problema sa apo. By the way, ang sumulat ay si Lolo Jaime Cortez, grandfather nakalagay. So, Doctor, I have a big problem with my grandchild who is being diagnosed with bronchial asthma with acute exacerbation. Ibig sabihin po ng acute exacerbation,